So, walang-wala sa'yo yan eh. Natin kung okay na. Loko. Ano, ready ka na ba? Ready ka lang. Sige, wait lang. Spontaneous podcast. Pero pa-connect pala ako, boss. Sige. Yes ni Boss Rod. Yung Ford. Yes. So, parang basic lang sa'yo yan eh. Wala pa akong pwesto. Nagka-pwesto. Ba't tayo mag-go live? Ayaw tayong pag-live din, boss. Yun ah. Lo. Yes. Studio pa, no? So, yan, ganun pa pala. Meron palang ganun. Ano? G? Pwede na? Okay. Ito naman tayo titingin. Mukha lang talaga akong pugo. Kaya tayo magbabasa ng comments. Pero nakikita mo yung comments. Dito, try na. Check mo. Yeah, pwede dyan. Pwede rin dito. Kita mo dyan. dyan. Nakikita mo din dyan. Sa ni boss, kaka-live pa lang, may viewers na agad. Loko. Siyempre mga sumusupport sa atin yan. Dito lang muna tayo. It's been a privilege and honor to be here. Malalaman na nila kung sino si Boss Jun. Kasi lagi kong kinakwento sa live to Boss Jun. Talaga? Hindi, di ba ikaw yung nagano sa akin sa Ikaw yung unang sa akin sa international di ba? Malalaman nila kung sino ba si Boss Jun, di ba? Do I live up the hype? Malalaman na nila. Siya pala yun. Si Boss Jun pala yun, di ba? Oh. Ano na, what's up, Boss Rod? What's up sa'yo, Boss Rods? Remote. Doon sa may remote Dito nakalipat Yeah. Wait lang natin. Maganda tong topic natin kasi maraming mga nagtatanong sa topic na to about freelancing di ba? Siyempre, alam ko marami kang input diyan kasi freelancing yun yung pinaka-forte mo, di ba? Actually, story ako. Bali, freelance ako simula graduate 2017 diba? hanggang 2020. Freelance ako 3 years. 3 years? Corporate. Di ba? Client talaga. Kaya, sok na sok tong freelancer. Kasi, yung mga karamihan dito, mga tatanong nila ba about freelancing about freelancing talaga yung mga itatanong nila. So, syempre, for sure, marami kang inputs doon. Mamaya. So, wait lang natin. So, meron na tayong 20 million viewers, di ba? Grabe na napa. 20 million. First time ko maka-experience ng 20 million viewers. 21 million, no? Basic lang magkaroon ng maraming viewers dito. Kasi, syempre, mga natin yan mga kabos natin yan. Yan. So, nanood mo na bago mag-program. Yon, sige, manood ka muna dito. Tamang desisyon yan, boss. Lalo na kung may plano kang mag-freelancing. Boss, anong connection ni Rizal sa IT? May subject kasi kami ng Rizal Ano nga ba? Ay, alam mo ba, speaking of Rizal, kasi sa college din namin, meron din kami Rizal na subject. Tapos yung prof namin, sinasabi niya na si Rizal daw ay hindi totoong tao. Ang sabi niya, si Rizal daw is model lang daw siya ng tabako. Meron siyang argument na gano'n. Sabi namin... Baka siya. Di ba may mga gano'n? Mga anti-Rizal tsaka pro-Rizal? Pero hindi kasi namin siya natanong dahil hindi kami close. Pero ang weird nung the way na tinuturo niya model lang ng tabako. May mga proof pa siya. Nagpapakita siya ng mga picture na ito si Rizal nasa tabako. So wala daw talagang ganun tao. Para sa kanya, image lang daw si Rizal. Diba? So weird.
Pero meron talaga mga ganun na may experience ka sa college. Si Boss Nathan ba to? Grabe yung picture mo dito, Boss Nathan ah. Bagong blondie yung buhok mo ah. Anyway, sige. 20 million viewers na tayo. So siguro, bago tayo mag-start, ang kailangan natin, syempre, introduction muna. Sino ba si Boss Jun? Ano ba yung mga nakikita mong pwede mong i-introduce para mas makilala ka muna or hindi? Kaya may makilala ka muna or hindi? Makilala ka muna nila. Ano bang current status mo? Saan ka ba basta ikaw na bahala dun. So, kahit simple or summary of yourself. Okay, sige. So, ayun. Ako nga pala si Jun Randy. Naging kawork ko si Boss Rod since 2021, no? Tama ba? Hindi ko na makakala. Pero tagdodon, di ba na? 2020, 2021. Mga ganun. Basta mga nasa doon. Tapos, that time, na-assign ako sa project na ako yung magiging PM. Kasi iba yung programming language based sa expertise ko. Kasi ang expertise ko is Angular. So, nung panahon na yun, yung project is React. Tapos, medyo nakita din na okay ako mag-PM. Nasa-assign ako as PM dun sa project na ginagawa nila po. So, tapos meron pa kami ibang kasama sa team. So, doon kami nag-start na maging magtropa talaga. Tapos, naging magkasama din kami humanap ng iba pang freelance. Yun nga, naging freelancer kami sa international companies. Nakahanap kami ng mga kitaan na dollars. So, yun ang parang dollars lang, no? Dollars. Hindi ko may ma-accept ng peso. Kasi sa isip-isip ko, no, mindset ko nun, parang yung effort natin nun na development, same lang sa effort ng development sa ibang bansa. Tapos, ang income pa, dollars. Kasi, dito sa atin, hindi nila kayang kagatin yung asking natin dahil para sa kanila, iba yung yung rate kapag Pinoy sa international. So, yun. Ano pa ba? Introduction about myself. Ano ba yung tech stack mo naman? Ano bang madalas mong ginagamit na tech stack? JS framework talaga ako. So, yun nga Angular. And then, ngayon, dun sa current ko is nag-react na rin kami. So, Next.js framework. So, yun, JS pa rin. Baga nasa front-end world ka pa rin. Front-end ako. Hindi ka pa tumatahak ng back-end or planning. Meron akong kinukuhang course ngayon na Nest.js naman. So, nakarelate ako sa kanya na back-end siya kasi Angular-like siya. Kasi class-based. So, Nest.js. Sa may CLI na yun eh. So, ayan. Pero based on my knowledge, talagang may idea na ako sa back. Hindi ko lang pinursue talaga yung pagbabak. Pero mas nag-enjoy ako sa frontend kasi nakikita ko siya yung output na. So, yun. So, addition lang. Si Boss Jun, yun yung kinakwento ko sa inyo mga boss na yung start ng pag-work ko sa international, si Boss Jun yung sa akin. Kumuha sa akin nun. Siya yung nag-refer sa akin dun nga sa company na napasukan niya na tipong ilan yung dev nun, Boss Jun? Bago ka makapasok dun? Bago makapasok, dalawa. Isang front-end, isang back-end. So, dalawa sila. Tapos nung pumasok ka na, ikaw yung pangatlo. Tapos ang nangyayari na nun, hindi nagagawa ng dalawa, di ba? Oo. Parang, ewan ko kasi, since international nga, ang shift is panggabi, di ba? So, yun yung nire-reason out nila na parang health-wise, hindi na maganda. Ganyan. Ba't nila in-accept, no? Ayun yung problema eh. So parang ngayon yun mga boss. Parang nangyari nun, nung pumasok si Boss Jun sa international company na yun, doon niya na ako in-start na kunin. Or, Boss Rod, try mo kaya magganto kasi kaya naman eh, di ba? I mean, front-end siya, back-end ako, tapos sa mga deployment and so on. So after nun, nagawa namin plakado, ang dami features na, di ba? May note-taking. Isipin nyo yung note-taking, yon parang Notion kung iisipin nyo, nagawa namin yon. Workflow, yung workflow naman, yun yung yung may drag and drop na parang pwede kang mag-drag or pwede kang gumawa ng form mo, sariling form mo,
And then magdadrag ka ng input, magdadrag ka ng text info or text area, and then checkbox and so on. Yun yung isang features. And then yung last na, kasi workflow, ano ba yun? Workflow, note-taking. Ano yung isa? Kanban. May Kanban pa tayo. Ayun, yung Kanban, di ba? Meron pa kaming Kanban. So, meron kaming parang Trello-like feature nun. So, isipin nyo yun, parang ang tumira lang nun, actually, kasama na si Burns Kasama na si Burns. Parang tatlo lang kami nun tumitira nung application na yun. Ganun yung ano namin. Pero nung una, dalawa lang kami muna ni June. Nung lumalaki na, doon na kami nag-request ng another or additional na connection namin. So, ganun siya. Ganun yung nangyari sa amin. Kaya, I mean, ayun yung pinaka-start ko sa international na tipong super thankful ako kay Boss Jun. No? Kasi, hindi ko siguro na try yun. Kasi ayoko pa eh. Pinipilit niya ako ni Boss Jun nun eh. Pinipilit niya ako kasi sabi ko, Boss Jun, hindi ko kaya mag-English. Hindi ko ganito ganyan. Kaso pinipilit ako eh. Sabi niya, try mo lang, Boss Rod. Ano naman eh. Tutulungan ka naman eh. Yung sabi niya eh. Kapag translator. Sabi ko, sige, try natin. Tapos, yun nga, nakapasok ako. Tapos nagawa namin yung mga application. Tuwan-tuwa ako kasi doon na nag-start na tipong, yun nga, yung sa mga English problem and so on. Hindi siya ganun ka sobrang critical. I mean, basta conversational, goods na eh. Kaya doon na talaga nag-start. Okay. So ngayon, since ayun na yung pinakaano namin, parang short story or yung pinagmulan kung saan kami nagkakilala ni Boss Jun at saka yung start nung work namin together. So ngayon, yung topic natin for today is clock and contract. Wow, ChatGPT yung ano, di ba? Yung title. Well, ChatGPT talaga mga boss. Clock and contract time management for freelancers. Yan. So, yun yung pinaka natin ngayon, pinaka-topic natin for today. So, basically, mangyayari is magbibigay or magsasagot kami ng mga questions na ano ba yung mga tingin yung question nyo sa freelancing and paano minamanage and so on. So, siguro magbibigay kami ng mga experiences namin kung paano namin hinahandle yung mga freelancing work and so on. So, ayun, basa muna tayo dito. Idol ko si Tio. Pero mas lodi ko si Boss Rod. Tips to start in freelancing. Saan po kayo makakahanap? Yan, naghahanap ng kaya. Mga good question. So, tips, saan daw nakakahanap ba ng freelancing, Boss? Yun, based sa experience mo. Ako, depende kasi sa gusto mong kung saang country ka maghahanap. So, merong mga site like yung Online Jobs PH, yun, isa sa pinakamaganda yun for me. Kasi parang 3-4 na client na yung nahanap ko doon. Online Jobs PH. Tapos, ang maganda doon sa site na yan is, lahat talaga about freelancing. Wala siyang, meron siyang mga full-time role. Pero, hindi siya yung commit ka na kailangan sa amin ka lang, ganyan. So, you have the freedom pa din na makahanap ka ng ibang client if meron ka pang free time, ganyan. Then, yun nga, international siya kasi parang yung platform na yun is nag-o-offer siya ng freelancing work sa mga Pilipino. Pero international yung client. Kasi yung quality ng Pinoy kasi maganda. Iba eh. At saka yung, syempre, yung mas low yung yung salary rate sa online job page. Kasi pang Pinoy eh, di ba? Iba yung level ng salary ng senior kasi sa ibang bansa at saka yung senior level sa Pinoy. Tapos quality din kasi mag-work talaga Pinoy eh. Kaya ano ba yun, ina-exploit lang tayo ng mga ng mga international, which basta the price is right, di ba? At least the price is yung mag-win-win situation kayo both side. Ano pa, Boss Jun? I mean, di ba, online jobs. So, online jobs, alam na natin na solid talaga doon kasi nakailang ka ng clients doon. Ano pa ba yung mga basic experience mo? Ano pa yung mga pinanganapan mo? Experience ko din noong 2017, hindi ko pa alam yung online jobs fee. Kung sa paano ako nag-start. So, ang ginawa ko noon, nag-create ako ng portfolio ko. So, technically, wala akong client. Pero bumuo ako ng portfolio na may system kami na pwede namin i-present as demo. Tapos, sumanap kami ng client locally. So, meron kami nahanap na client locally kasi uso pa yung Facebook na
na ads noon. Nag-create ako ng Facebook page para dun sa freelance company namin. Tapos, so, meron kaming nahuli, na-capture na client na nagpagawa ng inventory management na merong outbound and inbound. So, tapos, Memories. sa umpisa, syempre, 2017, kakagraduate lang namin. Hindi pa kami aware dun sa mga framework na susunod. Yun, isa, Facebook ads. Then, lately, yung sa LinkedIn. Yan, mga LinkedIn, meron ding mga nag-o-offer dyan ng mga freelancing. Kaso, usually kasi, karamihan, mga full-time job. Ayun o-offer. Yun, then, meron pa Indeed. Tapos yung Fiverr and Upwork. Yan. Kaso, dun sa dalawa, sa Fiverr and Upwork, parang mahirap makabuild ng connection naman. Kasi iba yung hiring process dun di ba? True. Lalo na sa Upwork. Sa Upwork, sobrang taas ng competition dun eh. Lalo na yung mga nag-i-spam nung tawag dun? Kasi may bid yun, di ba? Oo, di ba? Nakabot kasi kaka-post pa lang. Ang laki na, ang taas na ng bid. Oo, ang dami na ng bid. Ganun yung problema. Ayun yung problema sa Upwork eh. Sa Upwork, sobrang taas ng competition in a sense na, kunyari, fit na fit sa'yo yung work, pero hindi ka makaka-apply doon kasi nga, ang taas na ng bidder. Di ba, kailangan mo kasi, talunin yung bidder na yun bago ka Minsan di na worth it. Oo. Pero, nung experience ko sa freelancing naman, parang hindi ako nakapag-apply. Ang nangyari, nung Upwork ko, ako, connection lang talaga kasi dun sa'yo, di ba? Ganun lang din ginawa mo sa akin Inatak mo lang din ako doon sa work na yun Tapos dun sa Upwork, inatak lang din ako ng kakilala ko. Tapos yun nga, nung pagkahatak niya sa akin nun, tapos nag-interview lang kami nung pinaka-client and then nag-go na siya. Then yun na yun, meron na akong freelancing yun. Parang, ewan ko parang sertihan, di ba? Hindi siya sertihan. Yun talaga yung perks kapag magaling ka talaga. Ganun lang yun. Hamon talaga si Boss Rod Pag magaling ka talaga, syempre, yung referral. Rin talaga kasi. Siguro naging advantage lang din kasi talaga. Flexible. Basta flexible ka, marami kang option. Na tipong kaya mo mag-frontend, kaya mo mag-backend, kaya mo mag-server side, kaya mo mag-ganto. Kasi isipin nyo pag may mga connection kayo na, kunyari designer lang. Ayan, kasi yun yung sa akin, yung yung scenario namin. Designer lang siya. Tapos ngayon, yung client niya naghahanap ng developer. So ngayon, syempre designer siya. So ano bang parang may isip mo pagka ikaw yung designer doon? Possible maghahanap ka ng kadikit mo. Di ba? Yung mga connection mo. Confident ka baka. Confident ka, di ba? Yung syempre magre-refer ka sa client mo, yung sure ka na, uy, may alam talaga yan, di ba? Kaya niya yan. So yun, siguro yun siguro one of the factors siguro ng pagiging flexible. Maraming option, mas mabilis ka makakuha ng freelancing. Yes. Well, hindi naman required na marami kang alam, no? Pero syempre, pag mas marami kang alam, mas malaki yung chance. Mas madali kang makakuha. Mas ganun ka flexible siya. Sige, basa muna tayo ng mga comments dito. Sana all may best friend na ganyan. Nice talaga. Kayo din ba mag-set up from scratch up to deployment ng project? Yes. Kami nag-set up from top to bottom. Ayun yung learnings, di ba? Ayun yung learnings kasi nung ginagawa namin yon, actually AWS di ba? Kailangan sa parang pero in reality mga boss, may mistake ako doon actually. Well, hindi ko naman i-deny na may mistake ako. Kasi syempre, yun yung sinasabi ng iba, di ba? Learn from your mistakes. So, nangyari nun kasi, ang mistake ko nun, syempre hindi pa kasi ako ganun ka-familiar sa AWS. Pero malakas lang talaga loob ko na gumamit ng AWS, di ba? That time yung client din, talaga yung client sa amin may trust. May trust talaga siya sa amin. So ako, ang ginagawa ko nun, while developing ng application, di ba? While developing kami ni Boss Jun, back-end, front-end, ang ginagawa ko, nag-aaral ako kung paano mag-deploy.
Ayun yung inaaral ko noon. Paano gumamit ng ECS, Fargate, and so on. Kasi Kubernetes setup eh. Siyempre, ang mindset pa dati, di ba? Microservice, di ba? Parang napakalakas, ano yun eh, marinig eh, na microservice shit. Nakakapogi. Nakakapogi microservice, di ba? Pero in reality, hindi siya nag-make sense pagka hindi ganun kalaki yung application. Pero na yun na, go back to dun sa kwento. Yun yan, nung nagtatrabaho kami doon, hindi namin totally alam lahat ng bagay. I mean, may idea kami kung ano yung mga dapat gawin. Pero hindi namin pa master yung mga field na yun. Like, yung AWS service. Hindi pa namin master yung field na yun eh. Hindi pa namin talaga totally nagagamit yung mga service. Like, also yung mga state management, di ba? Doon yun eh. I mean, doon lang kami nag-learn talaga. Kasi, parang nangyari noon, parang natuto na lang kami doon sa experience kasi naano namin yung problema. Okay, ganito pala yung nangyari ng problema na yun, ganito, ganyan. Pinifix lang namin kasi doon namin nakikita yung mali eh. Doon namin nakikita yung mistake before na every time na may ginagawa kaming something, nalalaman namin, ay, parang may mas okay palang implementation eh. Di ba? May mas better implementation. Kasi ganun din yung dati. Continuous learning talaga. Di ba yung part-time work din natin, kala natin yun yung magandang, di ba? Yung ayoko na lang i-mention, di ba? Akala ko yun yung magandang implementation, yung code structure, I mean yung foldering structure. Pero kung ako i-evaluate ko ulit, sobrang redundant niya nung ginawa ko na yun. Sobrang redundant yung foldering na tipong ang dami ko pang file pero pwede ko namang yun. Yun yung parang naging cons. Pero syempre, at least for me, na-try ko yun. Nalaman ko yung yung disadvantage niya. Kaya talaga, I mean, doon talaga nasusukat. Ay, doon talaga na parang na-utilize yung experience eh. Pagka nagkamali ka doon sa part na yun. Pagka nagkamali ka, for sure. Pagka ginawa mong better, mas maganda yung resulta. Tama. Ganda yan. Okay. So, basa pa tayo. So, referral, isang source din ng, ito, kanina, nasabi mo na ito eh. Mm-hmm. And then, ako boss, first year pa lang, kinukuha ko mga client is mga college sa school namin. Pero pag tropa, kahit McDo na lang bayad. Ayos Ayos din yan para experience. Experience no? Okay din yan, lalo na kung marami ka pa talagang time. Experience yan. Upwork, freelancer here, 5 years plus na sa client. Dati walang bidding. Yan yung mga solid, no? Mga golden years ng Upwork eh. No? Hindi mo na kailangan makipagtalo sa iba. Oo, yun yung mga solid, no? Tipong, kumbaga, pagka mayroon kang client, I mean, magpi-freelancing ka, tapos may magandang work, yung hindi ka na magbibid, no? Oo, no? Dapat paunahan na lang magpasa eh, no? Hindi pero feeling ko sabi niya that yung panahong wala pang bidding. 5 years. Yung mga umpisa pa lang. Kumbaga, kasi dati sa Upwork, hindi pa sobrang saturated din ng market. Wala pang no? Wala pa masyadong devs doon sa Upwork. So, wala pang bidding. Oo. So, hindi. Parang sinabi niya dito, 5 years na sa client. So, parang 5 years na siya doon sa client na yon. Sabihin 5 years solid, niya nakuha yung sa Upwork. Ayos. Ayos yun. Consistent. Hello everyone. LinkedIn, Upwork, online jobs, Indeed. Yan yung mga na-mention ni Boss Jun. Diyan siya nakakahanap ng mga part-time. Okay, boss, ginagamit nyo din ba si ChatGPT? Tinry ko kasi gamitin, ang lupit pala, lalo na sa... Oo naman, I mean, utilize kasi. Ikaw ba, Boss Jun? Nako, sobrang gamit. Parang naka-premium nga yata ako sa ChatGPT. Ako din, naka-premium ako doon. Ayun, no, pero company ko nagbabayad. Sobrang lupit ng ChatGPT. Maganda kasi siya no? I mean, pero, well, ganun pa rin ang ko doon, ang thought ko doon, or ang take ko doon, Boss Jun, na tipong, si ChatGPT, goods talaga siya kung sa goods. Pero hindi siya parang 100% reliable. So parang mayroong 80% pa rin na... Pwede pa lang kumuha ng idea. Idea, di ba? Yan yung maganda. I-factor mo siya sa implementation mo talaga. Para mo nga siyang assistant na researcher. Di ba? Kunyari, magre-research ka, di ba? Yes. Kunyari, how to sort an array, di ba? In JavaScript. Siyempre, in JavaScript, oo, alam mo dati kung paano gawin niya, alam mo yung syntax, pero malilimutan mo yan eh. Yeah. Pero yung idea, alam mo yung idea. So ngayon, instead na i-research mo siya ng manual, di ba, sa Google or kung saan man, pagkainan mo sa ChatGPT, kasama na, may explanation pa, di ba, may code pa. Di ba, parang siyang assistant na
tawag dito. Parang siyang assistant na researcher. Pero ano pala, take note si ChatGPT is meron siyang delay in terms of technology. Kasi, for example, sa akin, sa Angular, parang ang latest na alam ni ChatGPT is Angular 12. Pero Angular na yun Oo. is 15 or 16 na yun. Ano lang ni ChatGPT, September lang, 2021. Yun, yung mga So, data pa niya. Yun lang yung pinaka-knowledge niya. September, as of, lagi niya sinasabi yun, as of September 2021, yun na kasi yung pinaka-knowledge niya eh. So, hindi niya pa alam yung mga nangyari ng 2022, 2023. So, kaya hindi talaga siya reliable na 100%. Pero yung idea, yung concept, nandoon. Kaya, okay pa din. All goods pa din. Okay. Thoughts, boss, sa time tracker kapag freelancing? Yan. Yeah. Ikaw ba, naka-experience ka na ng nagta-time tracker na client? Hindi. Hindi po. Actually, para sa akin kasi, number one, tinatanong ko yan sa papasukan ko kung may time tracker. Same. Pag may time tracker, medyo negats na ako dyan. Kasi ako, pag umanap ako ng freelancing, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Parang nasabit ako mga 20 to 30 applications sabay-sabay. Tapos minsan nga may time na nag-i-interview ko, sino nga, anong client nga ba? Tapos ako nakuha to. Hindi ko na alam, so sobrang dami nang in-applyan. Tapos, yun, tsaka ako namimili na ng ipupush through ko talaga, depende dun sa ano yung ino-offer nila. Tapos paano yung setup, kung meron nga time tracker. Tapos merong mga freelancing na nag-o-offer pa ng device. Yes. Diba? Merong iba na personal mo, merong iba na bibigyan ka talaga nila kahit na international yun. So, isa yun sa perks na pwede nyo makita. Pero, balik tayo sa tanong, time tracker kapag freelancing. Okay din siya, pero para sa akin talaga, negats ako. Sa akin eh. Ako din eh. I mean, siguro, meron siya. Siguro may 50-50 naman siguro. Sa akin siguro. Kung titignan ko or susumahin ko siya in general. Siguro, maganda siya. Doon muna tayo sa magandang part. So, maganda siya in a sense na i-strict mo yung sarili mo. Diba? Kasi gagawin mo talaga. Kasi nga may time tracker ka eh. Pero yung disadvantage niya, hindi ka flexible. Na tipong, alam mo yun, kasi meron talaga kasing mga hurt na sasabihin mo, di ba? Okay, sige, mga 1 week ko yung gagawin. Pero deep inside, parang okay, parang mga isang araw lang to, di ba? 2 days, mga ganyan, di ba? Mga ganyan eh. Kasi ano naman yan eh, normal lang, kahit sino naman, di ba? Kahit sino naman, alam mo naman kung gaano mo talaga katagal gagawin yung isang bagay eh. Tapos syempre, estimate mo lang yan ng mga ako kasi, mag-estimate talaga ako na may sobre. Siyempre, buffer ka lang. lagi akong may buffer. Hindi natin alam mangyayari. Mamaya, na underestimate mo pala, di ba? So, sabi nga nila, ano ba yun, yung do not over-promise and under-deliver. Yan. So, wag kang yung sobrang promise mo na, hindi kaya yan na ganito. Tapos, hindi mo ma-deliver. Kasi, disappointing yun. Mas okay na sa estimates mo, matagal, tapos na-deliver mo siya mas maaga. Yes. Kasi mas maganda, no? Mas maganda sa client. Truth yun. Mas maganda yung impact nun, kumbaga, di ba? Kasi, nangyari, in-estimate mo ng matagal, pero natapos mo ng mas maaga. Di, ano ka nun, mabango, increase agad yun. May bargaining chip ka na, di ba? Kasi sabihin mo, mas magaling ako sa estimate ko. Pero yun nga, I mean parang medyo mahirap. Para sa akin, medyo mahirap lang pag meron time tracking kasi hindi ka malaya. Hindi ka malaya sa dapat gawin. Kung may time tracking, pag full time ka na lang. Oo, kung may time tracking, full time. Hindi, technically, pag may time tracking, parang hindi na siya freelancing. Oo, parang full time na siya. Hawak na nila yung oras mo talaga. Para sa akin, para masabi kong freelancing siya, I can do it on my own time. Diba? That's right. Yung flexible siya na madedeliver mo siya on an output basis, pero bahala ka kung kailan mo gagawin. Truth. Kumbaga parang milestone based, no? Mas maganda kasi yung ganun eh, na tipong hindi kayo gahol sa oras pareho. Tingin ko, ano naman yun eh, win-win naman both side yun eh, kasi diba? I-deliver mo naman sa time na yun eh.
Oo. Kumbaga, nasa sayo kung di mo ma-deliver kasi nasa sayo na yung privilege eh. Nasa sayo na yung flexibility pero hindi mo ginawa maayos. Okay. Sa akin, Boss Rod, minsan nakakalimutan ko yung logic kaya need ko si ChatGPT para sa idea. Ganun din kami. I mean, normal yan. Boss Rod, pwede ba ang fresh grad mag-freelancing ng international? Oo. Sa totoo lang, hindi mo, masasabi ko bang kailangan mo graduate ka? Parang hindi eh, no? Sa freelancing sa international, they don't need. Pero ang pinakakailangan mo, proof. Di ba? Kailangan mo ng portfolio. Oo. Merong mga freelancing international na nagpapa-exam, pero hindi hinihingi yung background mo. So, kapag nakapasa ka sa exam nila, kahit na career shifter ka o hindi ka talaga IT graduate, pero nagawa mo, kukunin ka nila. Kasi sa international, hindi sila, hindi sila katulad sa atin na ang hinahanap, Strict, kailangan 5 years experience sa ganito. Tapos, College graduate pa, no? Yung mga ganun pa. sa international, hindi sila tumitingin sa ganun. Basta nagagawa mo yung pinagawa nila or nagpa-exam sila, mataas yung score mo, sa interview, magaling ka sumagot, yan, pasok ka. Kahit na ilang years of experience ka. Truth. I agree. Kasi for me, siguro, kung kukuha ko ng, kunyari ako yung company, kukuha ng freelancing, siguro hindi ko titignan talaga sa school na attain. Titignan ko siguro sa portfolio base. Kunyari, may mga GitHub repo ka. Kasi doon ko malalaman kung may alam ka talaga eh, di ba? Hindi kasi, mahirap din kasi syempre, kailangan malaman mo kung yung i-hire mo is, alam niya talaga yung gagawin niya, di ba? So, yun lang, parang kailangan mo talaga ng proof. Always, kailangan may bala ka lagi. Kaya yun, talagang work on your portfolio. Tapos, kasi isa sa problem kapag portfolio ng mga system, yung live version eh. Diba? Yes. So, kasi, siyempre, hindi naman all the time deployed lahat ng portfolio. Confidential eh, di ba? Confidential yung karamihan. Ang ginawa ko sa portfolio is, parang PDF presentation lang siya na mga screenshot ng system. Tapos, tsaka ko na lang ina-explain kahit hindi na live version. Basta meron lang akong mapakita na ito yung mga system na nagawa. Big deal na yun sa akin. Oh, nice. Boss, is it okay ba mag-focus sa pinaka-niche mo or pinaka-expertise kasi more client side, ako nakababad. Although alam ko naman mag-backend pero hindi ganun ka-solid pero marunong. Anong thought nyo, boss? Medyo exhausted na ako sa full stack yun. Well, ikaw, full stack ka talaga, boss. Oo, kasi ewan ko, parang passion ko kasi talaga yung programming eh. Kumbaga parang hindi ako madaling ma-exhaust sa front-end development tsaka back-end development pati handling ng server. Kasi ko eh, I mean, nasisiyahan ako eh. Siguro hindi ako na-exhaust. Pero last time lang or I mean last month lang, doon na nag-start na medyo hindi naman ako na-exhaust, medyo nawala na yung yung pinaka-trip kong sa front-end. Kasi kilala mo ako ng front-end, di ba? Front-end days natin. Grabe. Parang I mean, kailangan may mga magic, di ba? I mean, yun yung parang pinaka, ka talaga eh, forte ko before. I mean, nagba-backend ako and so on. Pero pinaka-love na love ko talaga, front-end. Pero last month, basically, doon na nag-start na parang, tingin ko, parang tapos na ako. I mean, ayun na na ako. Parang, nadaanan ko na kasi yung mga animation, kung ano-anong mga layouting and so on. Tapos, parang sabi ko, parang siguro okay na ako dito. Dito naman ako sa medyo mas higher level ba. Kumbaga, mga performance na, mga server na and so on. Doon na ako nag-start. So, parang nangyari sa akin, hindi ako na-exhaust sa full stack. Siguro nangyari sa akin kasi, nag-e-enjoy ako kasi dati talaga na sa full stack in a sense na parang pinagpapalit-palitan ko siya eh. Na kunyari, parang nakakasawa sa front-end, punta ako sa back-end. Nakakasawa sa back-end, punta ako sa front-end. So parang ginagawa ko siya dati, parang nilalaro ko siya. Parang palipat-lipat lang ako. Depende, lalo na depende sa task. Pag mas interesting yung task
sa back-end, pupunta ako doon. Pag mas interesting yung task sa front-end, pupunta ako doon. So, it's either ganun lang yung ginagawa ko before. Pero, in terms of exhausting, siguro depende siguro. Depende siguro siya pagka, kunyari, pinipressure ka. Siguro mga ganun na. Pinipressure ka kasi, hey, kailangan na ma-deploy yung sa backend, kailangan na ma-deploy yung sa frontend. Yung sabay-sabay, siguro dun ko mapipil yung exhaust. Pero, wala pa naman. Sa akin, wala pang masyadong exhaust. Siguro parang meron lang parang sometimes pressure kasi pamilyado na ako di ba? I mean, parang pagka gusto kong mag-zone, di ba? Kunyari, gusto kong mag-zone. Front-end, back-end, kunyari, gusto kong mag-zone talaga mag-develop. Ang nangyayari, biglang may, di ba, bata, di ba? Tapos may gagawin. Yan. Siguro, doon yung doon yung parang I mean, parang pinaka nakikita kong possible. Mabilis tumaas yung pressure. Kasi, imbis na gusto kong mag-focus sa code, merong distraction na nangyayari. Nawawala yung focus mo na. Pagbalik mo na, ano nga pala yung ginagawa? Tsaka wala na, sayang, di ba? I mean, parang doon na mag-i-start na yung mo tuloy. Kasi pagka napunta ako pa naman sa zone, tuloy-tuloy talaga eh. Oo, kahit ako. Di ba? Ayaw kong tumayo sa inuubuan ko. Di ba? Kahit nga kumuha ng tubig, ayaw ko. Tapusin ko to. Yung kasi yung yung kasi parang ko eh. Pero in terms of exhausting siguro hindi pa. Siguro, tignan natin kung hindi ko pa talaga natatry. Or siguro na-manage ko pa, nababalance ko talaga yung yung work-life balance na tinatawag nila na may work at saka may relax time. Kasi nagdodota-dota pa ako nun that time So, parang hindi ko pa talaga feel yung exhaustion nun. Ikaw ba, boss yun? Abang ano ba doon? Pero siguro ako, kasi alam ko meron kang may mga experience kang mga ganyan Siguro ang masasabi ko dyan, mas magandang mag-focus ka dun sa ka mas nag-enjoy for now. Kasi talaga nakaka-exhaust mag-full stack. Kasi ako nga, parang 7 years sa industry pero hindi pa rin ako totally full stack. So, ako kasi mas nag-enjoy ako, nakikita talaga yung output na bawat line of code ko, nakikita ko na ito yung nabago. Mm-hmm. So hindi ako nawawalan ng ng interest dun sa ginagawa kong yun. Kaya dun ako nag-focus sa front end. And pag dumating ka kasi sa point na parang mastery level mo na siya. Parang kahit lumipat ka ngayon, hindi ka na mahirapang bumalik dun True. Diba? So kung gusto mo na maging full stack na, focus ka naman sa back end. Tapos pag may task ka ng front-end, hindi nakaka-exhaust kasi nga sanay ka pa rin. So, mas maganda focus ka muna sa isa. Master mo muna siya. Then, tsaka ka humanap pa ng other, kumbaga, bargaining chip mo para sa sarili mo. Okay, marunong na ako nito. Kaya ko nang mag-bargain na mas mataas. Kasi, yun, tama yung sinabi mo ni boss yun. Kasi ako nagpa-front-end pa rin ako. So, hindi kasi sabing ayoko na ng yung parang hindi na ako magpa-front-end. Hindi. Ang inaano ko lang, less na ako sa front-end. Siguro pag interesting yung front-end. Kasi isipin nyo, parang mangyayari is, kunyari sa front-end task, mag-a-adjust lang ako ng design. Yun yung tipong ayoko na. Yung mag-a-adjust na lang ako ng layout, responsiveness, yung mga ganun. Kasi kaya kong gawin, kaya ko nang gawin yun. Pero parang ang napipil ko is parang pwede ko nang pagawa sa iba I mean, gawin na lang ng ibang dev. Kasi gusto kong i-handle, kunyari, may performance issue yung UI natin sa front-end, di ba? Kunyari, yung state management, parang parang hindi niya na-handle na maayos, parang sobrang lag every time na mag-next, ganito, ganyan. Doon na ako papasok sa part na yon. Yun yung gusto kong pasukin. Kumbaga, pwede pa rin ako mag-front-end, pero pagka mga ganung problema na. Pero yung pagka ang problema is layout, design, padding, color, theming, paano na kayo? Literal na pang boss level na talaga. Kaya boss Rod talaga. Pero ayun, real talk yun. Doon na ako kasi kung i-share ko sa inyo yung current na ginagawa namin sa work ko, meron kaming Kanban nga ulit. So, syempre yung first implementation natin before, hindi pa natin na test yun into larger, diba? Larger data. Which is, ang problema before, hindi pa natin na-test yun. So, ginawa ko ulit yun before. I mean,
last time kasi meron kaming Kanban ulit eh. Ginawa ko yon. Anong nangyari? Nagkaroon ng problema. Parang hindi niya kayang i-handle yung madaming cards. Multiple cards. So, anong nangyari? Parang parang minodify ko yung first implementation natin before. And then, ginawa kong parang based sa knowledge ko, natutunan sa mga algo, ganito, ganyan, pati yung mga performance optimization sa React, paano maganto, ganyan. Ginawa ko yun, tapos binago ko yung structure. Ngayon, nakaka-handle na ako ng kahit ilang cards pa yun, di ba? Nakaka-handle niya na yung big talaga, yung big data talaga sa card na hindi siya tipong makikitaan ng login. So, which is, para sa akin, doon ako nag-enjoy. Kasi, alam mo yun, worth it eh. Worth it sa akin na tipong yung mga inaral ko or yung mga experience ko before, nagamit ko siya doon sa mga, ayun kasi yung parang ito yung pinaka gusto ko sa sa programming. Gusto kong ma-experience magkaroon ng problema yung system. Tapos ayusin mo. Ayusin ko. Gusto kong ayusin. Kasi yun yung yun naman yung yun. Doon kasi nag-i-start yung parang magiging maghiliw ka eh. Sa iba kasi parang ayaw nila, di ba? Parang ayaw nila ma-experience kasi problema yun. Sa akin hindi eh. Gusto mo ma-experience yun, gusto mo magkaroon ng problema yung system. Para pagka nagkaroon ng problema yun, pagka yun na-fix ko, alam ko na, di ba? Alam ko na sa susunod. Eh di mas, pagka nakipag-bargain ka ulit ng mga interview and so on, basic, di ba? Parang ganun. Parang ganun. Parang yun yung pinaka ko. Kaya kumbaga, ganun pa rin ako. Gusto ko pa rin sa front-end, pero yung problema sa front-end, gusto ko yung hindi lang design. Kumbaga siya parang to the next level. To the next level. Tapos kasi sa back-end naman, always ganun yung problema. Diba? Kasi hindi naman, wala naman doon, adjust mo nga yung dito, yung padding, adjust mo yung margin, diba? Walang ganun sa back-end eh. So kailangan mo talagang yung back-end eh, i-optimize if ever na kung kailangan. Yun. So, ayos. Kung ngayon, ang daming comment. Nice yan. Negotiate lang sa time tracker yun. Sabi ni Boss Ricky, negotiate lang sa time tracker. Client mismo ayaw basta makapag-build ng trust. Tama yun. Kailangan lang talaga makapag-build ng trust sa client eh. Kasi after na nun, di ka na check nun eh. Yes. Alam na alam ng kalakaran sa freelancing. Boss Jun yan eh. Boss Jun yan eh. Ito yung sa akin eh. Nag-attack sa akin ng freelancing si Boss Jun eh. Nice yan. Boss Rod, lang ano ba magandang unahan pag freelance? UI muna, website, tapos follow up na lang yung mga functionality. Ano tingin mo dyan, Boss Jun? Depende, no? Oo. Depende sa freelance sa kukodin mo, no? Siguro mas, ewan ko kung tama yung sagot ko. Pero for a start, maganda siguro mga static website. Yan. Yun ang mabilis. Maganda yun. Kasi mabilis, mga 2 weeks, kaya mo makapag-deliver ng na static website. Kasama na dun yung discussion with the client. Tapos, pag confident ka na gumawa ng mga static website, saka ka pumasok sa freelancing na system talaga. Diba yung mga monthly basis na talaga yung usapan. Mga 4 months, 6 months. Maganda yun kasi medyo may stability yun. Kasi hanggang di tapos yung project, meron ka pang may income ka. So, yun. Yung pinaka most commonly na kunin mga UI. Static website. Yes. Kasi yun nga lang, ang dami mong kalaban, mga WordPress. Yes. Diba? Mga WordPress. Yung kailangan mong ma-explain kung ano yung anong difference? Advantage yun. Advantage. Custom kesa sa WordPress. Ayun kasi pang bargain eh. Diba? Ayun yung pang negotiate mo sa client eh. Sabi, parang kumbaga, hindi mo naman sisiraan, di ba? Parang, syempre, kukunin mo yung loob ng client. Ano bang, kunyari, si client, bigla kang binigyan ng chance na ma-interview, pero, ang hanap nila is parang, narinig, kasi sasabihin nila na, narinig ko yung WordPress marunong ka ba no? Kasi yun di ba? Kasi yung mga client, non-tech yan eh. So, kung ano lang yung makita nila na yun na yun eh. Yun na yung tingin nila eh. Ikaw paniniwalaan. So, parang nangyayari, dapat ang gagawin mo sa interview is, kailangan mo i-explain na, yung WordPress, ganito, ganyan. Pero, may difference siya dun naman sa custom. So, ano yung difference niya? So, dapat mo si client na, parang, in the future, parang gusto ko rin lagyan ng mas iba pang di ba? Functionality. So, yun yung mga parang gagawin mo if ever na magkaroon ka ng interview sa client.
Pero yun nga, like what Boss Jun said, okay yun, start ka muna sa mga static website muna. And then, saka ka na mag-start na nung may mga functionality na. Kasi, along the way, matututunan mo din eh. Saka mabilis ka makakabuo ng portfolio kung puro ka Static, yes. sa simula. Pwede nga, gawa mo ng website yung ano mo, yung Mga nagawa mo na kapatid mo. O kaya yung ano, parang isawan ng ano nyo, di ba? pro bono. Kumbaga parang ano, gagawin mo lang siya for fun para lang magkaroon ka ng portfolio, di ba? I mean, not bad. At least, meron kang pang show sa client. Okay, may comment. Si Boss Ed Alc. So, si Boss Ed Alc. So, baka sa December, maging speaker ko rin siya. So, mataas na rin yung ano niya, experience niya sa programming. Mas mataas pa sa atin, actually. So, yan yung isa sa mga possible maging guest natin. So, it's okay to focus on front-end. If you think hindi ka... bilis. If you think hindi ka para sa full stack, you can strengthen your skills sa front-end. Diverse din naman ang front-end so you can explore and play around with it. Tama yun. I mean, that's a good one. Lalo sa dami ng framework available dyan. True. Pagsasawa ka. Ikaw na nga lang mapapagod eh, no? Hindi ka mauubusan. Mapapagod ka pa. Halos araw-araw may bago. True. Boss Rod, ano mga company nag-hire ng fresh grad and month na madaming hiring? Parang hirap dito Oo. Depende kasi wala, website lang kasi sinitignan ko. Advice ko din dyan sa mga, kumari fresh grad kayo. Tapos, kung gusto nyo ng full-time, sumali kayo sa mga Facebook group ng mga developers. Kasi yung mga developers na Facebook group, randomly nagpo-post yan ng mga hiring na ganito, ganyan. So, mga marami intern, kang sinali ang group, may isa dyan na mauuna ka definitely na makapag-submit ng ng CV, tapos mapili ka most likely. Yun. Facebook group. Para local. Oo, yung local na yung mga PH, no? Kasi marami rin talagang PH. Dati marami rin akong group eh, kaso ewan ko parang wala na yata yung I mean, nag-live ata ako parang kasi nag-stop na ako ng Code with Boss Rod dati eh. I mean, parang ngayon ko na lang din natuloy yung Boss Rod eh. So, pinagkukwit ko na yung yung mga group ko ng programming. So, ngayon bumabalik ako. So, I mean, it's fine. I mean, nakabuo naman na tayo ng community. Kung lalago, di ba? Lalago. If hindi, okay lang din. I mean, as long as nasi-share natin, di ba? Sa mga fellow Pilipino natin na programmer or mga aspiring programmers natin dyan. Time management is the key para hindi ma-exhaust yun talaga eh. Kasi, kumbaga, yun yung topic natin, di ba? Time management. Yun talaga yung pinakasagot sa lahat. Actually, kahit di ka nga nagpe-freelance eh. Kahit nga may full-time ka, di ba? Kailangan mo pa rin time management eh. Kasi pagka wala yan, ma-exhaust ka pa rin. Let's say, for example, may full-time ka, isa lang. Pero, di ba, sobrang dami ng task doon. And so on. So, kung di mo i-manage yung time mo doon, mag-OT ka, di ba? Tapos ngayon, di ka makakatulog na maayos. Ngayon, pagka wala kang tulog na maayos, nagising ka ng kulang ng tulog mo, masama yung pakiramdam mo, di ba? E di, possible, mag-aaway pa kayo ng asawa niyo. Parang yun nakakarinig na. Hindi. Pero real talk yan. Ako kasi, hindi pa nangyayari sa akin yung ganun. Pero, ako kasi ayoko nang ginigising ako nang hindi pa 8 hours yung tulog ko or 7 hours yung tulog ko. Madali ako mainis. Siguro, dahil tumatanda na, aging na, di ba? Kasi sa akin talaga, ang pinaka number one rule ko, alam din ni Mrs., pinaka number one rule ko, pag ako tulog, hindi ako pwedeng gisingin hanggat hindi pa ako nakaka 7 hours ng tulog or 8 hours ng tulog. Kasi, strict talaga ako dun eh. Yung pinaka-strict ko sa sarili ko, na pinaka-important sa akin, na 7 to 8 hours, kailangan, yan yung pinakatulog ko. Pagka ginising mo ako ng, sabihin natin 4 hours lang tulog ko, 5 hours lang. Parang sira yung araw. Sira yung araw, parang mabilis uminit ulo ko nun, parang ganun. Kaya alam ng misis ko yun, which is,
thankful ako kasi alam niyo yun eh. May parang dalawa yung bata eh. Siyempre, siya muna nag-aalaga. Inihintay niya munang, siyempre, pagising ko, ako naman. Parang, salitan lang. Kumbaga, time management talaga in a sense na dapat meron kayo talagang portion ng time na nakaalat sa mga specific na ginagawa nyo. For example, for me, sa akin specific yan, time management ko for tulog is importante yun. Yung 8 hours na yun. And then the rest na yun, depende na yun eh. Depende na sa akin kung paano katiin. Pero meron ako nun. Kasi kung, actually, sa calendar, di ba sa calendar, meron ako nun, parang meron akong research time. Meron akong coding time. Tapos break. Tapos research time. Coding mode. May ganun ako. Yun yung time box. May ganun ako. Parang kumbaga, nilalagay ko yon. Kahit sometimes hindi ko siya nasusunod, pero at least meron akong notifier. Hoy, time mo na for for code something, code review and so on. Kasi imbis na to-do list, kumbaga parang time box. Ang mahirap kasi pag to-do list, okay din naman. Kaso pupunta mo, unlike calendar kasi, magno-notif sa cellphone ko, sa computer and so on. May kita ko, ay, parang time ko na for gym. May ganun ako eh. May ganun pang Pero minsan talaga hindi ko siya nasusunod. Pero at least, di ba, meron akong identifier. Tatay ko pala yung nag-comment. Shoutout sa nanay at tatay ko. Ayan, tatay ko pala yan. Yung time management is the key. Yung pala, si Tito pala yan. Si Tito pala yan. Shoutout. Shoutout kay Tito. Julius Tapar. Boss, usually ilang months kayo tumatapos ng isang project? Example, e-commerce. E-commerce. Yung basic e-commerce siguro 3-4 months. Ikaw ba? Sa tingin mo? Ganun, 3 to 6 months. 3 to 6 months. Ayoko kasi ayokong paikliin. Diba? Ako kasi trabaho yun eh. Saka based on experience ko na karamihan kasi na project ko e-commerce talaga. Mula nun. So, alam ko na yung pasikot-sikot. Kumbaga sanay na, no? Sanay na. So, kaya ko tumapos ng 3 to 4 months. But, realistically, yun nga, mga 6 months. Kasi may pa yan eh. May mga change pa nga yan may change request, tas may mga bugs pa, QA testing. Yan. Siguro rough estimate lang yun. Rough estimate lang. Hindi siya yung pinaka-estimate yung 3 months. Kumbaga rough lang. Parang ayun yung pinaka-core siguro or base. Siguro may MVP ka na. May MVP ka na. Pero parang kailangan mo pang dagdagan ng iba pa. Mm-hmm. Sir, not asking for myself. Kasi ibang industry ako pero as a web dev. Anong soft skills ang pinaka-importante? Nasa ibang industry siya. Siguro soft skills, communication. Number 1. Kapag marunong ka makipag-communicate talaga, madali mo maintindihan. Madali mo maintindihan, madali mo malaman kung ano yung gusto ng client. Tapos, ikaw sa sarili mo, kaya mong alamin kung ano yung, paano ma-achieve yung gusto ng client. Kasi, naiintindihan mo talaga. Yeah, tapos, yun yung importante Yun yung importante sa atin nung time na, di ba, nag-work tayo together. Si Boss Jong kasi, siya yung mano sa amin sa English. Kumbaga, siya yung pinaka nakakaintindi actually, di ba, Boss Jun? Pagka nag-work kami together, syempre, siya laging pinapakausap ko dun sa client, which is, siya naman talaga. I mean, kasi siya yung parang tumayong PM na dev. Ganun siya. Ganun yung ni Boss Jun. So ngayon, lahat ng requirements dumadaan kay Boss Jun. So ako, pag nasa meeting kami, yan. Kunyari, nasa meeting kami, si Boss Jun, ako, at saka yung client. May gustong pagawa si client, ganito, ganyan. Sa akin, minsan, iba yung pagkakaintindi ko. Tapos si Boss Jun yung taga-correct. Si Boss Jun yung taga-latag ng specific. Diba? Hindi, Boss Rod, ganito siya, ganito. Ganito. Yung mga moment na yun, lagi yung moment na yun. Kasi hindi ko talaga maintindihan yung yung mga time na yun. Lalo't, di ba, parang kakasaba ko lang ng international time na yun eh. Actually, kahit nga Tagalog minsan di ba? Siguro, pagka nasa ang maganda dyan, kung kumari,
nag-meeting kayo, tapos sinabi sa'yo kung ano yung gusto, ganito, ganyan, ganun. Para ma-clarify mo kung tama yung understanding mo, repeat it. Yun Yeah. Ulitin mo. yung pinapractice ko, boss, yun eh. Kasi, ang pansin ko kay boss yun, every time na meron kaming meeting, ang kinagandahan kay boss yun, lagi niyang nire-repeat. Lagi niyang sa pinakadulo ng ano namin, ng meeting namin lagi. Si Boss Jun, lagi ang may pahabol na summary. Isa-summary niya yung mga pinag-usapan. Tapos, ito ba, i-clarify niya and so on. Siyempre ako, hindi ko na naman naintindihan yung sinabi ni Boss Jun. Papa-explain ko kay Boss Jun, Tagalog, tapos ganito, ganyan. Ano yun? Ilalatag sa akin ni Boss Jun yun. Kasi ako, parang ang nangyayari kasi sa akin, alam mo yun, alam ko na kung paano siya gawin eh. Kaso, hindi ko alam kung ano yung talagang dapat gawin na feature. Si Boss Jun yung nag-aano na. Kaya, ang kulit nga nung nung time na yun, ang dami kasi ring features natin nun, di ba? Kung ano yung features namin nun. Kung ano yung features namin yun, si Boss Jun, bawal magkasakit to si Boss Jun kasi pag ako naiwan dun, tapos may mga mamaya, no? Iba pala yung gusto mong ipagawa. Pagbalik ko, lumala lang. Iba na pala. Sobrang na pala, no? Na overthink pala. May hilig pa naman tayo mag-overthink dati, di ba? Yung parang gusto natin, paano boss yun pagka lumaki na yung data, di ba? Ganun tayo dati mag-isip, which is, hindi naman masama, pero sometimes kasi, or most of the time, dapat hindi masyadong ini-intindi pa. Pagka nandiyan na yung problema, doon mo pa lang dapat siya isolve. Anong tingin niyo sa WordPress headless? Okay din yan. Recently, meron akong client na WordPress headless. So, doon namin ginawa yung CMS. WordPress headless, ito ba yung may parang drag and drop? Hindi. Basically, ewan ko, yung kasama ko kasi, siya yung nag-handle ng CMS. So, pag WordPress headless, custom yung front-end, framework mo, bahala ka. Tapos yung CMS part lang ang sa WordPress. I see. So parang ang nangyari, yung WordPress mo lang, parang ginawa mo lang backend. Yes, ganun siya. Kasi meron siyang di ba, handling ng mga posts, mga ganito, tapos yung front-end mo, bahala ka na. Parang tinatawag mo na lang yung API ng Word. I see. Ganun pala siya. Si WordPress. Pero may mas maganda. Tama Strapi? Yun, Strapi. Familiar na talaga si WordPress. Hindi, nakikita ko sa mga CMS din, Strapi, ganyan. Maganda. Kasi, compared sa UI, mura yun. I mean, libre yun, ha? Pag kasi nag-post mo yun, ha? Kasi, pinag-experimentohan namin yun ngayon, eh. So, Strapi, pwede mo siyang i-self-host, libre siya forever. Pero ikaw mag-handle nung load or nung scaling. Which is okay na. Doon na yung pag-create mo ng ganun user. Ganun din naman si WordPress, diba? Si WordPress ganun din. Self-host ka. Hindi, meron kasi si Strapi, Cloud. Magbabayad ka ng $99 per month. Which is expensive, di ba? Mahal yun. 5,000 per month. Tapos fix naman yun. Hindi mo babaguhin basta-basta yun. Tsaka hindi ka, ma-meet mo ba agad yung limit? Hindi, mag-host ka na lang. Magkano lang isang DigitalOcean? Diba? $6. $6. Hindi ka na, ilan ba user mo, di ba? Huwag niyo masyadong overcomplicate yung mga bagay-bagay. Kaya pagka nag-freelance ka talaga, lalo na dami ka ring option. Dami kang option, no? Tapos, kailangan mong maging magaling sa pagtimpla. Ano ba yung dapat mong Ano yung kailangan mo talaga? tools? Anong tools? Ito, anong sabi, nag-reply. For me, negotiation para hindi lagi yes sa clients. Kailangan yun. I mean, kailangan mo talaga mag-negotiate. Pag parang yes ng yes. Learn to say no. Yes. Learn to say no. Kasi, ayun yung pinaka mas, parang ibig sabihin, pagka nag-no ka, ibig sabihin, alam mo yung ginagawa, di ba? You can say no respectfully na i-explain mo kung bakit. Basta make sense, di ba? Basta hindi pwedeng nag-no ka lang. Ayaw mo. No lang, literal, ayaw ko lang. Pero sa international kasi na client, they are willing to argue about the idea. Kasi kung meron sila idea na 1 plus 1 is 2. Pero ikaw sa tingin mo, hindi 2. Pwede mong sabihin bakit. Iintindi nila, makikinig sila. So, hindi sila yung close-minded na hindi, pag sinabi ko yun lang. True. Kailangan mo kasi ano naman ang parang golden rule naman dyan is i-explain mo.
kailangan maganda yung argument mo. Hindi kasi pwedeng pagka sinabi mo, ganito, ganyan, ayun na agad, hindi. Yes. Kailangan mo talagang i-explain. Hindi yung bara-bara lang na something, di ba? Kailangan fact. Tama ba yung pagka? Dati may pronunciation. Dati di ba magsalita ng mga ganun, di ba? Oh. Boss Rod, pwede ko ba ilagay sa resume or CV ko na nag-freelance din ako in the future? Madali lang ba ma-hire? Pwede. Sa CV. Yung resume? Oo, ako yung, di ba nga, yun nga. CV, resume, ano ba pinagaiba nun? Pares lang. Curriculum. Kumbaga sa portfolio niya lang ilalagay? Boss Rod, pwede ko ba ilagay sa resume ko or CV ko na nagpe-freelance din ako in the... So parang nangyari, sa CV niya, ilalagay niya nagpe-freelance siya pagka nag-freelance siya. Okay. I mean, oo, goods na goods yun. Experience yun eh. Mas may bigat yun. Oo, kumbaga mas may ano ka, may mas edge ka sa mga fresh grads. Okay, Boss Rod, last na, may project kami nung intern namin noon na di natapos. Counted ba lagay sa portfolio yun? Madami kasi akong contribute sa system na yun. School management siya. Di pa natapos ng project management namin. Okay lang kaya yun? I think, yes. Okay Kasi, pa din siya. lalo na kung fresh grad ka. Di ba? Kasi parang pwede mong i-ano yun eh, ipakita na proud ka na ito yung ginawa kong features dun sa system na to. Basta siguro meron kang copy, no? Yung parang kahit i-run mo lang or Yeah, tsaka pwede rin naman ako, kahit cellphone. anong ginawa kong system, kahit hindi natapos, nilalagay ko sa portfolio. Tapos, Experience pa rin eh. Sa interview, minsan kasi sa interview, tinatanong yan eh na anong balita dito sa project mo na to. Ganyan. So, pwede mo ikwento na ako yung 70% development ng project na to. Kaso, nangyari, since internship project siya, nag-push through. But, nandito na kami sa stage na to, ready for ganito na, ganyan. Maintindihan yun. Kasi not all projects or projects sa portfolio mo talagang nag-excel. Pero ginawa mo pa din naman yun. Experience mo yun. Kumbaga kung meron kang kasi yung pinaka-importante doon yung explain mo bakit tingin mo magandang i-explain sa kanila, 'di ba? Parang bakit tingin mo may value to na sabihin sa kanila, 'di ba? Yes. Kasi may natutunan ka pa rin doon. Oo. Kumbaga para sinabi mo, nagano ako dito eh. Gumawa ako ng loop dito tapos may query sa loob. Patay. Bagsak. 'Di ba? I mean, nandito yung idea, pero hindi yun yung dapat. Okay. Naging bitag pala, no, boss yun. Pero, yun. Ayan na. Na-experience nyo na ba, boss, 2 meeting sabay? Uy! Issue! Ikaw, boss yun, na-experience ko na to. Mga ganyan, dahil sinasagot yan, boss. Siyempre, kailangan magkaroon sila ng tip. Ano ba yung mga para naging escape nyo nun? Diba? Ano ba yung naging escape nyo? Yeah. Actually, na-experience ko yan recently. So, ginawa ko dyan. Nag-join ako na sabay. Tapos, putya, tinawag ako parehas. Sabay din. So, ang ginawa ko, nag-disconnect ako dun sa isa. So, sinabi ko, maya-maya, after kong sumagot sa kabila, bumalik ako. Sabi ko, na-disconnect ako. Nakalawa ang internet. normal Ayun yung parang typical Scapegoat mo siya dun eh. Ayun yung typical escape ng mga may mga double Mga work. remote. Mga remote, lalo na remote, di ba? Parang, pagka meron sa, ito yung parang I mean, normal kasi ito eh. Parang, ganun din kasi ako eh. Parang nangyayari pagka, kanyari, 2 yung meeting nyo, di ba? 2 yung meeting. Sabay. Oops, sorry nabunyag ko kayo, mga boss. Nabunyag ko yung mga nangyayari sa atin. So, pagka nangyari, nagsabay yung meeting, di ba? Nagsabay. So, yung isang earpads mo, yung isang, yung isang tenga mo dito sa kabila, yung isang tenga mo dito. So, pwedeng sometimes sasapon pa yung isa, di ba? So, nangyayari, pagkasabay talagang tinawag ka niyan, nangyayari talaga, nagdi-disconnect yung isa. So, parang mangyayari, pag tapos ka na magsalita sa isa, magre-rejoin ka dun sa kabila naman. Sasabihin mo, biglang na-disconnect, biglang nawalan ng wifi and so on. Pagka may ganun na nangyari sa meeting nyo, mga boss,
May ano na tawag doon. I mean, smell something na na words. Smells fishy. Smells fishy. Ayun, may smells fishy na yun. May something na well, pero syempre, tayong mga Pinoy, lalo na kung, ito pinakamahalaga, kailangan maging tropa nyo yung mga nyo, ka-work nyo. Kasi, dapat, yung mga ka-work nyo, hindi nyo sila kalaban, na tipong, di ba, possible, mamaya malaman, di ba, mamaya magsumbong. Pero sa amin, kasi, based on my experience, no, siguro halos lahat naman ng mga naka-work ko, na syempre may mga double work ganto ganyan. Mga kami, mga kanya-kanyang sari-sariling yan. Parang shut up ka na lang pag ganung nangyayari. Pero normal 'yan eh. Kung ka talaga, kung grind, kung gusto mo talaga mag-grind double work, dalawa nagsabay, kailangan mong manap ng kailangan mong gumawa ng mga ninja moves. So isa pa lang 'yun sa mga ninja moves. Yung iba nga pagka sobrang talaga, sobrang critical na, sick leave na nangyayari, di ba? Oo. Pag sobrang critical, di ba? Sick leave na. Kumari may sakit bigla. Ay, nako. Isa pa, minsan, kumari hindi ka makapagsalita, chat lang. So parang sira yung mic. Sira yung mic. Sira yung mic. Sira yung, yung camera para hindi, mga basic, mga basic escape. Oo, yun. Life hack. Life hack yan. Sir, magandang hosting pwede gamitin pag PHP? Kung nagpi-PHP, yun lang. Ako? Magandang hosting? Kahit naman kahit DigitalOcean, kahit EC2 ng AWS. Actually, kahit saan. Alam mo kung lang yung kailangan mong I mean, pinakasekreto ko, i-learn mo yung Docker. Kasi isipin mo, pagka nilagay mo sa Docker yung PHP mo, yun na yun eh. I mean, naka-setup ka na dun sa pinaka-Docker mo. And then ngayon, flexible ka na kahit saan ka na pwede mag-deploy. Unlike kasi pagka hindi ka naka-Docker, yun talaga, pili yung pwede mong deploy yan. I'm not sure kung ano yung mga yun kasi hindi rin ako masyadong nakapag-deploy ng PHP application ng ibang BPS. Kasi kahit saan ako nagde-deploy kasi yun nga, Docker ko kasi siya nilalagay. So, kahit saan talaga. Sobrang flexible. Na-experience ko na yan. Join, sabay, isa headset, isa earphone. Sakit sa ulo. Legit yung conwarage ko. Legit sick leave. Life hack. Yun. Yan talaga eh. Yun talaga eh. So, siguro, Siyempre, 1 na tayo. Mga last 5 minutes siguro. Hintayin natin kung may question pa sila about sa freelancing. Kasi, tingin ko, ang dami na rin natin nabigay na tip about sa freelancing eh. Ay, ito pinakamahalaga, Boss Jun. No nga pala, may kulang tayo mga boss din natin na tanong. Paano tayo nagko-costing? Yan yung pinaka parang dapat main question yan eh, di ba? Pampinaling question, paano ka nagko-costing pagka sa freelancing? Ako, sa freelancing, pag sinabi mo kasing freelancing, hindi ko alam kung same sa scenario sa inyo, pero ako, may full-time pa din ako. Kahit na nag-freelance ako. So, meron akong rate dun sa full-time ko. Ngayon, ako, kinumpute ko kung magkano ba ako in an hourly basis. And then, ang idea ko kasi, since international yung client kapag freelance, mas mataas. So, actually, kahit na freelance lang yan, ang idea ng iba, parang mas mababa dapat. Which is hindi. Kung freelance yan, dapat mas mataas. Para sa akin Oh. Kasi, ilang lang yung oras mo dyan eh. Hindi naman yan siguradong Tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy. Active income eh. Kumbaga. So, kung susundot ka na lang din, Lakayan mo na. Oo, idea ko, magkano yung rate ko in an hourly basis. Nalagyan ko pa siya ng buffer na 50% or 75% above nung current ko. Para at least, kung makapag-freelance ako, Per hour, ano yung hourly rate yun? usually kasi sa international, tatanungin ko hourly rate. Oo. Ano yun siya? So parang kunyari, ang computation ng hourly mo is
Sabi na natin mga 20. Medyo malaki na yun, di ba? Sa'yo na Medyo lang, Boss Rod. Wag yun. Pare, di ba? Ikaw, 20,000 ka per hour. Gano'n. Loko, hindi Masyado ng yun. Parang hindi na akma sa knowledge ko yun. Pang mga malupitan na yun. Di, parang kumbaga mangyayari is, kunyari, $10, Boss Jun. Ano yun? Gagawin mong 15. Oh, yeah. 15. Kasi, pwede ka na, at saka maganda doon, diba sabi ko nga kanina, ang application ko hindi lang, isa, dalawa, 10. Marami. So, nagta-trial and error din ako. So, kumari, yun nga, ang rate ko, kumari sa full-time ko, 10. Tapos mag-asking muna ako, kumari 18. 18 sa una. Pag hindi siya, Negotiate. parang nag-negotiate siya, o kaya hindi niya talaga kinuha, mataasan siya. So, doon ako mapapag-isip na, masyado ba mataas yung asking ko? Ngayon, pag 2-3, hindi kinuha, doon ako magbaba. Bababa. I see. Oh, maganda nga yung idea. Pero yun take note, yung ganong klaseng rate, parang sa isip-sip natin, ang taas nun. Sa kanila, mababa yun. Kasi international sila. Parang minimum wage nila yun. So, huwag kayong matakot maghingi ng ganong klaseng asking. Sipin nyo parang ang senior dito sa Pinas, junior level pa lang yung ang value sa ibang bansa. Yan maganda sa Upwork. Minsan may range na sineset ang client tapos pwede i-check yung history pati average payment na ibinigay nila. Yan, sa Upwork talaga, ewan ko, tsamba lang yung akin dun. Pero solid. Solid yung tsamba. Tsambang solid. Yun. Kasi, kumbaga, parang sa akin naman, ewan ko, parang siguro nag-base ako ng hourly rate ko based doon sa mga nakikita ko sa market. So, parang pinaray ko lang na kung kakagat ba yung client, kumagat. Siguro lang, sobrang swerte ko. At saka isa yun. Luck lang din talaga. Kung sa tingin mo, malaki yung asking mo doon sa client mo, tapos kumagat siya. Tapos na-deliver mo and satisfied siya. Feeling ko naman, worth it. Akma yung asking mo. Diba? Kasi kung na-satisfy mo yung client, because na-deliver mo siya and nagawa mo yung kailangan niya, stick ka doon. Kasi satisfy naman siya kasi napakabilis ng website niya, parang instant yun diba? At saka, malalaman mo naman kung hindi siya satisfied. Pag hindi siya satisfied, cut ka na. Hindi ka na umuli, hindi ka na nakataga. Kung patuloy ka, goods na goods. Grabe kasi yung client ko na yun. Yung client ko na yun is siya? Doktor siya ng psychology. Psychologist ba tawag doon? Doktor siya. Lagi siyang ini-interview sa ibang bansa, sa mga CNN, sa mga news sa ibang bansa. Lagi siyang ini-interview doon. Tapos, meron kasi siyang application na parang Ispower something about psychology nga. And then, gusto niyang gumawa ng website. Yung website niya kasi gawa sa WordPress. So, yung WordPress niya medyo unmaintainable tsaka hindi sobrang customizable. So, kaya kumuha siya ng dev, which is ako nga, pumasok ako doon. Yun nga, kinagat niya yung hourly rate na yun. Yung 20,000 per hour. Kinagat niya basahin niya yung hourly rate ko na yun na napaka solid. And then, doon ako nag-start, pero ang cons nun, ang laki ng hourly rate ko. Pero ang cons nun, napaka simpleng, sobrang ultimo 1px. Nakikita niya yun. Ganon siya Pixel strict. perfect. Pixel perfect and also yung mga colors and so on. Sobrang which is sa akin, thankful ako kasi, I mean, thankful in a sense na nagawa ko yung mga pixel perfect and shit and then layout and everything. And then, doon ko inaral din yung caching. So, while doing that, nag-aaral ako that time ng caching. Paano yung caching mechanism ba ng website. So, kasi parang inspiration ko nung before yung Apple Diba yung Apple, pagka nag-load yun, pagka na-refresh mo, instant, di ba? Ganun yung parang implementation na ginawa ko dun sa client ko na yun. Na pagka nag-load na yung mga assets, after mo i-refresh yun, instant na ulit. Parang ganun. So solid. I mean, sobrang ganda sa experience. And also, unlike agad nung parang meron na akong average na kinita sa Upwork. And then, if ever na, kasi ang problema lang, nag-try ulit ako ng normal na
na-apply ng Upwork. Kaso, yun nga, sobrang, Nakakaasan sila. hindi, sobrang taas ng competition na tipong hindi na ako maabot sa interview. Kasi nga, daming bid, ganun eh. Kaya, waiting na lang tayo sa mga anghel na parang si Boss John. Waiting na lang tayo. Kaya maganda magkaroon ng connection eh. Kasi minsan sila na nagbibigay ng trabaho sa inyo. Okay. Saan magandang magsimula, boss, or pagiging ng knowledge, full-time or freelance? Parang both lang eh. Oo. Parang both lang, boss. Depende talaga sa gagawin mo. Anong karamihan ng client na Upwork, anong bansa? Iba't ibang bansa. Marami. Siguro depende sa time zone na gusto mo. Yeah, Doon ka kasi- mag-adjust, no? Oo. Kung ikaw morning person ka, maganda Australia. Kasi Australia, AU. ang Australia parang ang 9 to 5 nila is 6 to 3 sa atin. Ayun yung pala yung ino-offer mo sa akin. Oo. Diba? Tignan nyo. Like, Anghel, si Boss Joe, may ino-offer na naman sa akin. Kaso kasi yung oras, masyadong maaga, 6 a.m. to 3 p.m., no? Oo. Masyadong maaga. Pero kung hindi masyadong maaga yun, kukunin ko yung mga boss. Mga US yan, pang gabi naman ang US. Tapos London yata mid. London, mga ganon. Mid-shift yun sa UK. UK. Oo. Yan, siguro last two question. Yung sa akin, trip-trip lang yung rate ko. Kala ko di kakagat. Palaban. Napalaban tuloy. At least, di ba? At least, di ba? Make it till you make it. Yun. Basta apply sa less than 10 proposal, payment verified, tapos yung cover letter importante. Attack ka mismo sa solution, wag masyado about you. Oh, good advice, no? Nga, no? O nga, no? Sa solution agad ka magano. Kasi normally, pagka nagpapasa din ako ng proposal, di ba? Ang ano yung experience mo, Pakilala ka di ba? muna Parang eh. cover letter mo, Oo. sarili mo. Pero mas okay din yung gantong strategy na tipong Sige, ang solution mo agad. Ito gamitin nga. Ayos yan Good suggestion to, Boss Ricky. Paano pag night, anong country, boss? Ang mga US na to. Yeah, US client. Mga Eastern time. Eastern time na, EST na Eastern time kasi kabaliktaran natin. para mga 12 hours, 13 hours, ano yun Yes. ahead. Okay. So, 1 hour and 15 minutes na dapat 1 hour lang, no? Pero, syempre, okay lang mag-overtime dito. Yes. Ayun, yun nga lang. Walang bayad yung overtime. Wala ring bayad yung interview. Siguro sa kana, boss, yun, no? Exposure. Exposure lang. Shoutout sa'yo, boss. Ayan ka na naman. Si Boss Jojo. Shoutout sa'yo, boss. Ayun, so sana may mga nakuha kayong tips, no? About sa freelancing. And then, eto, si Boss Jun. Si Boss Jun ang naging sa akin, parang anong tawag doon? Pusher sa binugaw ako sa international kaya hindi na tuloy ako nag-work ng local eh. So ayun, thank you mga boss and see you Next episode. hindi kasi hindi pala ako makapag-live mga boss ng next weekend kasi na yun time ng vacation ako noon. So baka ang balik ko na mga second week ng November or end ng November and then yeah, let's see. Kasi plano ko rin siguro yung mga weekdays pero yung parang mga 1 hour or 2 hours or actually 1 hour nga lang eh. Pero coding siya. Kasi parang gusto ko, if ever, ang gusto kong gawin is tuwing weekends, ito yung mayroon ako parang tech talk. Kasi syempre yun yung free time ng mga mga professionals eh. And then pagka mga weekdays, parang itatry ko lang siguro na magkaroon ng live session coding naman. Kasi ayoko naman palaging ganito, di ba? Mamaya sabihin nila, chismoso na naman ito ni boss. Sobrang chismoso, di ba? Yun, I mean, babalik pa rin tayo sa may mga coding. Pero tutuloy-tuloy lang natin yung tech talk. Kasi tingin ko mas marami tayong natututunan. Actually, mas marami rin akong natututunan. Siyempre, di ba? Tulad kay Boss Jun, di ba? Marami siyang insight na tipong pagka nag-try ako, or actually, dito pa lang sa comments, di ba? May nagkaroon na ako ng insight, di ba? Na tipong sabi ni Boss Ricky, instead na sa proposal or sa cover letter mo na pakilala sa sarili mo, di ba? Mas maganda, mas more about dun sa solution or kung ano yung dapat mong gawin dun sa problem ng client na yun, which is a good one. Ito yung sinasabi ko na tipong, di ba, pagka gumagawa tayo ng mga ganitong content,
hindi lang ako tipong yung nag-share. Ibig sabihin may tao rin na nag-share and then may tao rin na may ibang insight and may mas magandang idea or better idea which is win-win both side, 'di ba? Natuto ako sa inyo, natuto kayo sa amin, 'di ba? So ano lang, win-win lang, share your blessing lang, 'di ba? Share lang. Tama. Alright, sounds good. Oh, so mag-ano na kami? Mag-end na kami ng live at ewan ko kung anong gagawin. Ano bang gagawin natin, boss? Matutulog. Magbabantay ng mga bata. Magbabantay na kami ng mga bata. So, daddy duties na kami. So, thank you and see you sa next live, mga boss. Bye! GG's.